Magandang araw. Ito pong muli, si Miss Callie. Atin pong pakinggan ng isang lihim na naman ng ating sender. At maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa ating channel. Mabuhay po kayo. Dear Miss Callie, magandang araw po sa channel mo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Pero siguro, ang pinakamadaling sabihin ay, hindi ko akalaing darating ako sa puntong ako mismo ang sisira sa tiwala at imahe ko sa mister ko. Ako nga po pala si Ira, 28 anyos. Kilala sa lugar namin dahil sa itsura ko. Hindi po kasi sa nagyayabang, pero mistisa akong babae. Foreigner po ang tatay ko, kaso iniwan po kami nito bata pa lamang ako. Kaya lumaki akong si mama lamang ang kasama ko. Hindi naging madali ang buhay namin. Lalo't hindi naman po kami mayaman. Pero kahit ganun, napagkakamalan pa rin po akong mayaman sa klase. Siguro dahil na rin po sa itsura ko na hindi mukhang Pinay. Kahit ganun po, hindi po ako pihikan pagdating sa pag-ibig. Hindi ako naghahanap ng mayaman o gwapo. Basta't marunong magmahal at nagsisikap ay sapat na sa akin. Dito ko po nakilala si Julius, ang asawa ko. 33 anyos na po siya sa kasalukuyan. Isa siyang security guard sa bangko sa bayan namin. Napakabait ng asawa kong si Julius. Hindi marunong magtaas ng boses. At higit sa lahat, hindi mabisyo. Si Julius ang unang lalaking nagparamdam sa akin na hindi ako trophy. Na hindi ako pangkama lamang. Siya ang nagpakita sa akin ng respeto na hindi ko nakuha sa kahit kaninong lalaki. Kaya, oo. Nung sinabi kong oo sa kanya, totoo yun. Mahal ko siya. Pero minsan pala, Miss Callie, kahit mahal mo ang isang tao, pwede ka pa rin makagawa ng mali kapag napagod ka o kapag nakakaramdam ka ng kalungkutan na hindi mo naman hinihingi sa simula. Noong una, simple lamang ang buhay namin. Uuwi siya ng 6 p.m. Sabay kaming kumakain, sabay natutulog. Minsan nanunood ng TV. Ako naman, minsan nagpupunta sa barangay kung may program para tumulong at mag-assist. Dati po kasing nagtatrabaho sa barangay ang nanay ko. Kaya nasanay na ang mga tao na naroon ako. Hawak ko rin ang mga listahan ng nanay sa purok namin. Pero nung nalipat siya ng schedule sa bangko, graveyard shift, doon nagsimula ang lahat, Miss Callie. Hanggang madaling araw ang duty niya. Pag-uwi niya, pagod na, antok na, natutulog na siya agad. Ako naman pagising pa lang. At na-realize ko na lang isang araw. Isang linggo na kaming hindi nagkakausap ng medyo matagal-tagal. Pero kahit ganoon, hindi ako nagrereklamo. Pero inaamin ko sa sarili ko, nalulungkot ako. At pati pangangailangan ko bilang babae sa kama, hindi na rin naibibigay ng mister ko dahil sa sitwasyon namin. Sa totoo lang, nung mga panahong yun, gusto ko na rin magka-baby. Kaso, lalo pang lumabo dahil sa ship niya. Doon ako nagsimulang naging marupok. At doon pumasok sa buhay ko si Kapitan Reyes. Hindi niya po tunay na pangalan. Barangay captain po siya sa lugar namin. 56 anyos na po ito. May edad na, Miss Callie, pero maayos pa rin ang tindig at malinis kung titingnan. Pero ang pinakamalakas niyang dating, alam niyang makinig sa problema ng isang tao, ng isang kagaya ko. Hindi ko yon napansin noong una. Akala ko normal lang na ganoon ang kapitan sa lahat.
Until napansin ko na iba ang tono niya pagkausap niya ako. Ira, hindi ka ba napapagod dyan kakalaba? Nga pala, hindi ko pa nakikita si Julius. Kumusta siya? Sabi niya minsan nang madaanin niya ako sa bahay. Isang hapon, may announcement sa barangay para sa isang feeding program. Pinatawag niya ako para i-cross-check ang mga pangalan dahil ako ang may listahan ng mga nanay sa purok namin. Pagdating ko sa barangay hall, kami lang ang tao. Nag-uusap kami noon, pero napapansin kong naghihintay siya sa sagot ko sa mga personal na tanong niya. Ira, okay ka lang ba talaga? Mukhang puyat ka palagi. Umiti lamang ako. Pero yung totoo, hindi ako puyat, kundi depressed ako. Okay lang po, Kapitan, sagot ko. Pero hindi ko nakontrol ang mahinang pagbuntong hininga. Doon siya tumigil. Parang binasa yung mukha ko. May problema ba? Si Julius ba? Alam mo naman, pwede kang magsabi sa akin bilang kabarangay. At doon ko naramdaman ang kaunting pag-asa. Pero hindi ako nag-open ng mga bagay na dapat sa asawa ko lang sinasabi. Ang sabi ko lang, pagod lang siguro, Kap. Ngumiti naman siya. Yun lang. Pero ramdam ko na hindi siya kumbinsido. Na parang gusto niya pang umuusad pa ang usapan. At doon nagsimula ang unti-unting pagkalito ko. Hindi dahil gusto niyang makinig sa akin, kundi dahil iniisip ko, bakit parang ang gaan niya kausap? Bakit parang mas maiintindihan niya ako kaysa sa asawa ko? Lalo noon pa lang alam kong type na ako ng matanda. Hindi ko man inamin kay Mr. noon, pero sinubukan akong ligawan ni Cap nung dalaga pa ako. Pero tinanggihan ko siya. Dahil iba akong makatingin sa akin ng matanda noon, lalo na kapag maiksi ang suot kong short. At yun ang unang kasalanan ko. Pumayag ako na may ibang lalaking nakakapasok sa puwang na iniwan ng asawa ko. Simula nung mahalata ng matanda ang problema ko sa mister ko, lagi na niya akong pinapa-duty kapag kailangan ng volunteers. Hindi dahil ako ang pinaka-active, kundi dahil type niya ako. At marahil umaasa ito minsan na baka makaisya siya sa akin. Kilala ko na ang isip ng matanda. Kilala rin siya sa lugar na babaero noon. Pero kahit alam ko na yon, bakit parang hindi ko magawang lumayo? Siguro dahil gusto ko rin. At ang asawa ko, dumating sa punto na para bang roommate ko na lamang. Isang araw, may pagpupulong para sa senior citizens allowance. Nag-volunteer ako para tulungan maglista ng mga kulang ang IDs. Pagkatapos ng meeting, halos ubos na ang tao sa barangay hall. Nakasarado na ang bintana at tapos ng ingay. At nakita ko, nandun pa si Kapitan Reyes. Nakaupo at nakasandala. Medyo pagod ang itsura. Ira, tawag niya habang inaayos ko ang mga papel. Hindi mo kailangang tapusin yan ngayon. Ako na dyan mamaya. Ngumiti ako pero hindi ako umalis. Okay lang po, Kap. Kaya naman eh. Sabi ko. Pero maya-maya, nagulat ako nung tumabi siya sa akin at umakbay. Tahimik ka na naman, Ira. Wala lang po to. Sagot ko. Alam mo, Iha, ganyan din ang asawa ko noon. Hindi marunong magsabi. Hanggang sa huli, nung malaman ko, naiinis na pala siya sa akin. Ikaw ba? Napapagod ka ba, Ira? Dagdag pa nito. Napalunok ako sa tanong na yun. Ang totoo, hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung pagod nga ba ako sa asawa ko o sadyang uhaw lang ako dahil hindi na ako napagbibigyan ng mister ko sa kama. Okay lang po ako. Mahina akong tugon. Pero alam kong hindi niya ako pinaniniwalaan. Tapos ngumiti siya.
Ira, kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ang opisina. Hindi ako sumagot, pero ang katahimikan ko parang sagot na rin. Ilang araw ang lumipas, nagpunta ako sa barangay para magpasa ng papel ng kapitbahay namin. Pagdating ko, si Cap ulit ang nandoon, pero hindi niya ako unang kinausap. Ako ang unang lumapit. Cap, eto po yung hinihingi niyong form. Ngumiti siya. Salamat, Ira. Nang paalis na ako, tinawag niya ako ulit. Ira, nagmerienda ka na ba? Hindi pa po. Sagot ko. Maya-maya, inabot niya ang isang supot ng pandesal. Para sa'yo, may extra pa ako dun. Sabay tingin niya sa katawan ko. Naka-blouse ako noon at maiksing short. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad tinanggihan yon. Kahit pa alam kong may mga pahiwatig ang mga tingin niya. Alam kong may balak siya sa akin, pero may kung anong pag-aalala rin akong nakikita sa mga mata niya. Salamat po. Mahina akong wika. At doon ko naramdaman ang unang pagkalito. Hindi dahil gusto ko rin subukan ng bawal. Pero kasi, mahal ko ang asawa ko. Kaso, nawalan siya ng oras sa akin. At doon ako kinakabahan. Dahil hindi na siya simpleng matanda lang sa tingin ko. Isa na siyang lalaki na pwedeng magpasaya sa akin hindi lang sa simpleng usapan, kundi pati na rin sa kama. Nagiging tao siyang handang makinig sa akin at ako yung misis na matagal na naghihintay na mapakinggan. Hindi ko pa alam noon, pero iyon ang araw na nagsimula akong malito kung saan ako dapat tumuloy. Sa mali ba na masaya o sa tama pero titiisin ang lungkot. Hindi ko na mabilang kung ilang araw ko pinilit kumbinsihin ang sarili ko na wala lang lahat. Na normal lang na may nag-aalala at kumakausap sa akin. Na wala namang mali as long as hindi kami gumagawa ng mali. Pero ang totoo, nagsimula na akong mag-assume na baka may mangyari sa amin. Na baka pumayag na ako if ever. At yun ang pinakamalalang kasalanan. Yung pakiramdam na may inaasam-asam ka sa isang taong hindi mo asawa. At hindi ko akalain na darating ang araw na lumampas ako sa hangganan. Gabi noon, panahon na halos na hindi umuwi si Julius, nang hindi pagod, nang hindi iritable. Umaalis siya nang hindi malang tinatanong kung kumain na ba ako. Ingatan mo sarili mo. Sabi ko sa kanya bago umalis, pero hindi siya lumingon. Hindi siya masama, alam kong hindi, pero pagod siya. Minsan walang oras para sa emosyon ko. At doon ako natutong magkimkim. Nung araw ding yun, nasa may gate ako nang dumaan si Kapitan Reyes. Nagmo-monitor ng tanod schedule. Pagkakita niya sa akin, nagulat pa siya. Ira, diyan ka lang mag-isa? Tumango ako. Umalis po si Julius? Duty? Hindi ko napansin na malungkot pala ang tunog ng boses ko. At pansin kong ramdam niya agad. Dumungaw siya sa loob ng bahay namin na madilim. Halika, samahan mo ako sandali. May papakita lang ako sa'yo saglit. Walang salita. Tumango lang ako at ako mismo ang sumama. Hindi niya ako pinilit. Sa bahay niya ako dinala. At pagpasok pa lang ng pinto, alam ko na ang kahihinatnan na mangyayari. Maya-maya umupo kami sa sala. Tinapunan niya ako ng tingin. Yung tingin na parang may gustong itanong pero pinipigilan niya. Muli siyang tumayo at nagpunta sa isang cabinet. Binuksan niya ang drawer. Hinugot ang isang lumang larawan ng asawa niya. Maganda ito. Kita ko sa mga mata niya na mabait to. Selena, asawa ko. Sabi niya. Hindi ko siya nabigyan ng sapat na oras. Hindi ko namalayan na unti-unti na pala siyang lumalayo. Hindi ako nakapagsalita nung time na yon. Ira. Pagkabanggit niya ng pangalan ko,
May kakaibang kirot akong naramdaman. Hindi ko gustong manghimasok sa buhay niyo ni Julius. Pero nakikita ko sa iyo yung nakita ko dati sa misis ko. Ano po yun? Mahina akong sagot. Yung hindi nagsasabi na kulang na pala siya sa atensyon. Parang ikaw yun. At doon napaiyak ako. Hindi ko sinasadya. Parang gumuho lahat ng tapang ko sa loob ng ilang buwan. Maya-maya, inabot niya ang panyo niya. Hindi niya ako hinawakan. Inabot niya ang panyo na parang sinasabing, hindi mo kailangang magpanggap dito. At yun ang pinakamapanirang sandali. Hindi ang luha, kundi ang pakiramdam ng pag-unawa. Unang beses sa mahabang panahon na may nakarinig ng hinaing ko nang hindi ako hinuhusgahan. At doon ako sumuko. Hindi sa pagnanasa, hindi sa kasabikan sa kama, kundi sa pakiramdam na hindi ako mag-isa nun. Nang magtapat ako na, Kap, hindi ko na alam kung mahal pa ba ako ni Julius eh. Doon niya lang tinapat ang mata niya sa akin at mahinang nagsabi, Ira, may mga pagod na kailangan lang ng pahinga. Hindi dahilan para maghanap ng bago. Sabi niya, hanggang sa namalayan ko na lang ang isang haplos sa hita ko pataas. Hinayaan ko siya miskali, pero kusang nangilid ang luha ko. Hanggang sa alisin ko ang kamay niya. Pasensya na, Kap. Hindi ko po kaya eh. Nasabi ko. At naintindihan naman niya ako. Pero bago kami umuwi, nung sundan niya ako palabas ng bahay, nagkatinginan kami. Pareho naming alam. Isang hakbang na lang, may mangyayari na. At doon ko ginawa ang pinakamahirap na desisyon. Tinalikuran ko siya. Pero bago ko makalayo, tinawag niya ulit ang pangalan ko. Ira. Paglingon ko, andun sa mata niya ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Kung magbagong isip mo, andito lang ako. At doon ko naramdaman na ako ang may problema. Hindi ang asawa ko. Ako ang nawalan ng tiwala. Ako ang naghanap ng atensyon. Ako ang muntik ng maangkin ng ibang lalaki. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko ibabalik lahat sa dati. Kaya ngayon, ang tanong ko lang sa channel mo, Miss Kali, kung kayo ang nasa lugar ko at nararamdaman nyo ang pagbabago sa sarili, lalayuan nyo ba'y matanda o hahayaan siyang makialam sa buhay nyo? Sana'y mapayuhan nyo ako. Lubos na umaasa, Ira. Hanggang dito na lamang po ang kwento natin ngayong araw, mga solid listeners. Ating abangan pa ang susunod na confession dito lang sa ating channel. Paalam.